siguro pang good vibes to, doon sa mga di umanong biktima ng EJK. Okay? So, mga clear, di ko alam kung napanood nyo na to, pero kanina pa to, ilang oras na ba to? 4 hours ago to. Pero sige, share ko na po. Okay, share ko. Flash report oh. Sige, tuloy. DZMM Radyo Patrol. Ayun po DZMM, thank you. Flash reports. Mainit-init na to, partner, co-perpetrators o kasabwat sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan sa document containing the charges na inilabas ng International Criminal Court. Inilabas nga po ng International Criminal Court ang document containing the charges laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso, sina Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo, at ilang dating hepe ng PNP. Go, partner. Inakusahan din ang dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. Ayan mga clear kasama na. Kasama na si Senator Bongo. At sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan sa document containing the charges na inilabas ng International Criminal Court. Mainit-init na kasabwat sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan sa document containing the charges na inilabas ng International Criminal Court. Inilabas nga po ng International Criminal Court ang document containing the charges laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Okay, sige, go. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso, sina Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo, at ilang dating hepe ng PNP. O yan mga ka-clear So ibig sabihin, kasi dati redacted di ba? Wala pang pangalan. Ang nakalagay lang doon ay si dating Pangulong Duterte na nag-issue pa ng warrant of arrest. Kasi ngayon, hindi lang. No, pati mga PNP officials. So tingnan natin mga ka-clear So malaking malaking news to. So ang tanong natin, ano mangyayari kay Senator Bongo? Magtatago na rin ba? Yan mga ka-clear. Dito tayo. Share ko lang. Kasi medyo kulang doon Dito tayo. Yan. ICC names De La Rosa, Bongo as co-perpetrators in Duterte drug war. Okay? So, malaki talagang balita ito mga kapatid. Kasi dati, nasabi lang na may warrant of arrest. So far, although may mga redacted na pangalan, ay si Senator Bato de la Rosa. Pero ngayon, kasama na yung pangalan ni Senator Bongo. Yan Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher Lawrence Bongo, and other personalities have been identified by the ICC. Mga kapatid, hindi tayo hindi gobyerno at administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Baka sabihin na naman, namumulitika ito. Alam nyo naman ang DDS. Kapag kakanti, nakakanti ang mga DDS, mga ka-clear. Sasabihin nila, pinupolitika sila. Okay, nasaan na ba ito? Wait lang. Ito. Nanindigan sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla na sila ay mananatiling solid bilang mga tinagurian Duterte Block sa Senado. Sa isang video na ibinahagi ni Senador Go kahapon, makikitang magkasama sila ni Senator Padilla, hawak ang isang papel kung saan nakasulat ang katagang Duterte Block kami. Kayo na lang sumama. Pinabulaan na ni... Okay. Kayo na lang sumama. Paano kung may warrant of arrest na mga ka-clear? Sasama ba siya? Senator Bongo, ang mga haka-haka na maaaring isa sa kanila ang lumipas sa kasalukuyang majority blocks ng Senado. Giit ng 2 senador, pipiliin umano nilang unahin na magtrabaho at magserbisyo kaysa sa politika. Talaga yon? Si Senator Robin nga, sabi niya, gusto niya agad kapag magkaroon ng presidente, dapat pabor kay VP Sara. Wala akong matrabaho. Pang-personal yun Di ba? Meron ka lang kinakampihan Bago pa man
dumating yung impeachment complaint, may kinakampihan ka na. So, hindi ba yung pamumuliti ka? O, ayan ha. Sabi dito sa, lakihan natin ng konti. Lakihan natin ng konti. Nasaan yan? Yan, o. Kayo na lang sumama. Kayo na lang sumama. O, paano? Paano kung may warrant of arrest na? Si Senator Bongo at saka si Senator Bato na ipinadala ng ICC through the Interpol. Sasama ba sila o hindi? Diba? So, ito yun. Diba? Ito tayo sa news. Yan. Identified by International Criminal Court as former President Rodrigo Duterte's co-perpetrators in the alleged commission of crimes against humanity in connection with the drug war. Actually, mga kaklir, itong mga kasalanan na to, hindi ito sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Ginawa ito noon pa eh. Ngayon lang naman sila pinagbabayad. Pero bakit laging kinokonek ito sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.? Wala pa siyang kaalam-alam dyan. 2017, if I'm not mistaken, nag-file na ng case. Sila, Senator Trillanes. Wala pa. At that time, kasalukuyan nakikipaglaban si PBBM para sa posisyong Vice President laban kay VP Leni sa Supreme Court. Diba? Their names were included in the lesser redacted. Meron pa rin redacted, pero lesser redacted version na. Pinangangalanan na isa-isa yung mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa pagpatay. Kasabwat sa pagpatay. Hindi ito simpleng kaso. Ayan lesser redacted version of the document containing charges submitted by the Office of the Prosecution dated Feb 13, 2026. At least between 1 November 2011 and 16 March 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan. Diba? Na magkakasabwat daw kayo. Or agreement to neutralize, patayin, patahimikin ang di umano mga kriminal na hindi pa naman nahuhusgahan, mga kaklira, hindi pa ito nahuhusgahan. Suspect pa lang to actually. Yung iba biktima, iba suspect, iba biktima. In the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production through violent crimes, including murder. Yan ang sabi ng Office of the Prosecutor. The documents identify the following members of the common plan. Tawag pa sa kanila dapat the common plan. The common planner. Ronaldo Bato de la Rosa, former chief of Davao City Police and PNP. Ay, ito na nga ba? Nakaka-clear, ito si Vicente Danao, siya yung umamin sa house. Hanapin ko nga yung video niya. Kasi inamin niya talaga eh. Teka lang sa house na may pinatay silang kapwa nila police. Pero tanong natin, nakulong ba kayo dun? Nakulong ba kayo doon? Diba? Na-imbestigahan ba kayo doon? Policeman is involved in crime, sir. Yes, Okay. that's the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamahil, at binabal niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, in short, sir, pinatay namin. Ganon lang, sir. Diba? Kita nyo? Ganun lang. Walang kaso to Sinabi lang di umanong bumalik sa droga. So, in short, diba? Ganun lang. Ganun sila katatapang. Po, laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganun lang, sir. Diba? Walang remorse feelings, mga kapatid. Walang remorse feelings. Sige.
Anong circumstances? Meaning pinatay ninyo ba paano? Sir, lumaban sir Pulis, may sariling baril sir. Di ba? Lumaban daw. Ito yung itsura niya, tingnan yung itsura niya. Binabaril nga niya yung misis na kami pa. Pinatay nyo sa bahay niya. Yes sir. Nag-operate Bahay Inoperate namin talaga sir. Yes sir. You know, Inoperate namin sir. Nakalimutan. operate. sa bahay niya. Yes sir. Sir Pulis, may sariling baril sir. Binabaril nga niya yung misis na kami pa. Pinatay nyo sa bahay niya. Yes sir. Nag-operate Inoperate namin talaga sir. Yes sir. Inoperate namin sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Ano man? I am familiar with the... Sige sir. Eh, Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. O, di ba? Policeman is involved in crime sir. That- Tanong natin, nakasuhan ba yung mga pulis? Diba? Ano nangyari? Diba? Hindi pwedeng ganun lang yun na hindi kakasuhan. Kasuhan yan. Tapos use self-defense as a defense. So, ang tanong, anong record yun? Nakalimutan niya yung pangalan, pinatay niya. So, ilan ba pinatay niya? Dahil alam mo mga kliyente lang pag pumatay ka na isang tao, kung isa lang pinatay mo, matatandaan mo yun. Pero kung marami kayo pinapatay, baka kalimutan mo kung sino yun. Diba? Maaari makalimutan mo sa dami ng pinatay nyo. Nakalimutan niya na eh. So, inoperate mga clear. Inoperate. So, yan, si Danao. Okay, balik tayo. Binigay ko na sa inyo yung background ni Danao, ha? Okay, so, yan. Next. Ayan na, former chief of Davao City Police, ganyan sila katatapang because binibigyan sila ng tapang ni dating Pangulong Duterte na hindi kayo makakasuhan, which is totoo naman. Oh, okay si Mayor, at the time Mayor siya, sabi ni Silvestre Bello, Mayor, si Mayor Duterte. Okay? Digong. Nang hulog ng tao mula sa chopper. Yun daw alam niyang pinapatay yun. Lumaban din daw kasi. So, tanong natin, sino yon? Nalibing ba yon? Anong ginawa sa pamilya nun? Nakasuhan ba si dating Pangulong Duterte o si Mayor Duterte? Sino makakaalam na self-defense yun? Oh, ito pa. Camilo Cascolan. Kasama din mga ka-clear. Wait nga. The documents are the following as members of the common plan. Okay. Cascolan. Former Finance Chief of Davao Region Police Office and PNP Chief for Directorate for Operations. Nako, Sir Oscar Albayalde, hinahangaan natin dati, kasama rin. Ito na, Christopher Lawrence Bongo. Personal Aid. Julalay. Dati Pangulong Duterte. Dante Giran. Ito ngayon, parang ngayon ko lang nandinig ko. Former Davao Regional Director for the NBI. Talaga. So, dapat talaga ito. Siyempre, mga ganito, malakas din si Pastor Kibuloy dyan. Isidro La Peña. Hala, wait lang mga ka-clear ha. Wait lang. Teka lang. Teka lang. So, siya yung si Commissioner Isidro La Peña ng Bureau of Customs na hindi agad nagsabi na merong laman ng illegal substance o shabu. Yung magnetic lifter. Nililinis niya pa to eh. Nung una, wala. Until nagipit siya dahil parang sinabi nung inupuan po ng aso yan. Meron po yan. Inupuan ng aso yan. Wala siyang kaalam-alam sa magnetic lifter. Kaya naman pala, sila Peña nagkaganyan na. Kasi kasama pala siya sa plan. No, kasama siya sa common plan, Isidro La Peña. Kaya pala walang kang kakibo-kibo kapag may nahuhuling droga sa customs noon. Si Senator, ma'am, okay, hanapin natin yan. Nung una, ito ha, wala talagang pipilitin nila dahil ito ay nako-connect eh. Hindi nga nako-connect to? Yung shabu na to sa magnetic lifter na to? Kaila Michael Yang ba? O Pulong? Teka lang ha. Sino ba yan?
The container had two magnetic lifters with 500. Pakita ko lang ito mga klira para makita natin itong papel nitong si Isidro na to. Ha? Ito. Don't name Paulo Duterte, Man Scarpio, Yang in 2018 Shabu import mess. Sino sabi ito? Jimmy Guban. Tapos ito ngayon nakakulong.